Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Isang araw matapos idawit ni Zaldico ang anak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na si Congressman Sandro Marcos sa umano'y budget insertions. Ngayon, pinaparatangan naman niya si First Lady Liza Marcos at kanyang kapatid na si Martin Araneta na umano'y sangkot sa price cartel ng bigas at sibuyas. Sa harap nito, ibinunyag ng Pangulo na nagtangka umano si Ko na i-blackmail ang pamahalaan kapalit ng hindi pagkansela ng kanyang pasaporte. Narito ang ating balitang A to Z. The First Lady, Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Panibagong araw, panibagong pasabog ang binitiwan ni former House Budget Committee Chairman Zaldico laban sa unang pamilya. Sa pagkakataong ito, idinadawit ni Ko ang unang ginang na si Liza Marcos at kapatid nitong si Martin Araneta na umano'y nasa likod ng kartel ng agriculture products. Ayon kay Ko, taong 2022 nang simulan ng Kamara ang investigasyon sa overpricing ng sibuyas na umaabot ng mahigit 600 piso kada kilo. Doon na anya lumabas ang pangalan ni Martin Araneta na umano'y nagmamanipula ng importasyon ng sibuyas. Pero hindi po natuloy ang investigasyon. Ang sabi ni Speaker, tinawagan daw siya ni First Lady Liza Marcos at ipinapatigil ang investigasyon. Kaya walang natuloy at walang naparusahan. taong 2024 naman, ayon kay Ko, nang imungkahi umano niya sa Kamara na imbestigahan kung bakit hindi bumababa ang presyo ng bigas sa kabila ng pagbaba ng taripa. At muli, wala rin anyang pinatunguhan ang investigasyon. Bigla na lang itong pinahinto ni Secretary Kiko Laurel Chu matapos niyang ipakita ang isang confidential report. Nakasaad dito na si First Lady Liza Marcos mismo ang may hawak sa mga rice importers. Sa pahayag, itinanggi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel ang paratang na pinakialaman niya ang investigasyon. Ayon sa kalihim, kalokohan at parang script sa Netflix ang mga alegasyon ni Ko. Wala pang reaksyon ng First Lady at kanyang kapatid sa bagong alegasyon. Pero una rito, ibinunyag ni PBBM na nagtangka umano si Ko na i-blackmail ang pamahalaan. Sabi ng Pangulo, ang kondisyon umano ng kampo ni Ko. Kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Ani PBBM, hindi siya pumatol dito. I do not negotiate with criminals. Kahit maglabas ka na ng video ng lahat ng kasinungalingan mo na pag-destabilize sa gobyerno, gusto kong malaman mo, Zaldi, makakansela pa rin ang passport mo. Hindi ka na makakatakas sa hustisya. Itinanggi naman ng kampo ni Ko ang umano'y tangkang makipag-deal. He has all the money in the world, but none of it buys him his freedom or buys him his happiness or buys him his comfort. If I were him, I would return back to the Philippines, face the charges. Sa ngayon, ayon sa pamahalaan, malapit nang makansela ang pasaporte ng dating kongresista na inaakusahang isa sa mastermind ng malawakang flood control scam sa bansa.